Isiniwalat ng isang dating mataas na opisyal ng intelligence community ang umano'y grupo na nag-ooperate para mapasakamay ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino nga ba ang utak sa likod ng operasyong ito? Ating alamin sa balitang ihatid ni MJ Mondihar. Isang teroristang grupo sa Pilipinas ang nasa likod ng pagkakakulong ngayon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC. Sa panayam ng SMNI News kay dating National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Alex Paul Monteagudo, isinuwalat nito na ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF ang nag-operate para siraan sa international arena si FPRD. Napakalakas ng network ng CPP-NPA sa Netherlands. Matagal na yan. Panahon pa ng ni dating President Ferdinand Marcos, meron silang network doon. At lumakas pa lalo nung pagpunta ni Joe Masison sa Netherlands. Doon siya nagbase. Noong panahon ni Pangulong Duterte, naglabas siya ng isang proklamasyon taong 2017 na nagdideklara sa CPP-NPA bilang isang komunista at teroristang organisasyon sa ilalim ng RA 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Mula noon, labis na napilayan ng teroristang grupo. Kaya't para makabawi, unti-unti rang inoperate ng mga kalaban ng gobyerno ang ICC sa Netherlands ayon kay Monteagudo. At nakapag-network sila doon hanggang sa ICC, hanggang sa lahat na lang ng mamatay sa Pilipinas ay sinasabi nilang kagagawan ni Duterte, kahit hindi naman. Sa Duterte administration din naitala ang pinakamalaking setback ng CPP-NPA-NDF dahil sa pagkikipagtulungan ng gobyerno noon sa SMNI o sa Sunshine Media Network International. Ang nanguna sa propaganda war laban sa komunistang terorista ay si Pastor Apollo C. Kibuloy gamit ang media machinery ng SMNI. Dito nabulgar ang mga CPP-NPA-NDF party list group gaya ng Gabriela, Kabataan, Ag Teachers, Bayan Muna at iba pa. At para makaganti, kinasangkapan ng teroristang grupo ang ICC. Tapos sila magsasubmit sa ICC. Kaya ang mga statistics doon sa ICC ay ang laki-laki. Ilang libo ang sinasabi nilang ina-accuse nila si President Duterte na may kagagawan. Kahit na hindi naman. Dahil sila, meron na silang linya doon. Meron na silang tao na gagawa ng report. Alam na nila ang sistema ng pagsisinungaling. At yung mga membro din nila ang gagawa ng affidavits. Ganito nga ang nangyari. Dagdag pa ng dating intelligence chief na misinformation at political manipulation ang naging kapital ng CPP-NPA-NDF laban kay dating Pangulong Duterte. At lahat ng kanilang galaw ay matagal nang alam ng pamahalaan. Gagawa sila ng kwento, benta nila sa media, sa European media, paint a picture na masama ang isang presidente, gaya ng PRRD. Tapos, gagawa sila ng report sa ICC. Hanggang sa padami ng padami yun. Padami ng padami. Tapos may mga letters pa yan. Alam namin lahat yun dahil namomonitor namin. At dahil malaki ang posibilidad ng pagbabalik ng isang Duterte bilang presidente, git ni Monteagudo, gagawin ng mga kalaban ng lahat, mahadlangan lang ang muling pagtuntong nito sa Malacanang. Malaki ang kontribusyon ng CPP-NPA-NDF dito sa pagpalabas ng warrant of arrest against kay PRRD. Kasi gusto talaga nilang mawala si PRRD dahil alam nila hanggat nandyan si President Duterte o kahit si VP Sara ay threat sa kanilang organisasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Isiniwalat ng isang dating mataas na opisyal ng intelligence community ang umano'y grupo na nag-ooperate para mapasakamay ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino nga ba ang utak sa likod ng operasyong ito? Ating alamin sa balitang ihatid ni MJ Mondihar. Isang teroristang grupo sa Pilipinas ang nasa likod ng pagkakakulong ngayon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC. Sa panayam ng SMNI News kay dating National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Alex Paul Monteagudo, isinuwalat nito na ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF ang nag-operate para siraan sa international arena si FPRD. Napakalakas ng network ng CPP-NPA sa Netherlands. Matagal na yan. Panahon pa ng ni dating President Ferdinand Marcos, meron silang network doon.
At lumakas pa lalo nung pagpunta ni Joe Masison sa Netherlands. Doon siya nagbase. Noong panahon ni Pangulong Duterte, naglabas siya ng isang proklamasyon taong 2017 na nagdideklara sa CPP-NPA bilang isang komunista at teroristang organisasyon sa ilalim ng RA 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Mula noon, labis na napilayan ng teroristang grupo. Kaya't para makabawi, unti-unti rang inoperate ng mga kalaban ng gobyerno ang ICC sa Netherlands ayon kay Monteagudo. At nakapag-network sila doon hanggang sa ICC, hanggang sa lahat na lang ng mamatay sa Pilipinas ay sinasabi nilang kagagawan ni Duterte, kahit hindi naman. Sa Duterte administration din naitala ang pinakamalaking setback ng CPP-NPA-NDF dahil sa pagkikipagtulungan ng gobyerno noon sa SMNI o sa Sunshine Media Network International. Ang nanguna sa propaganda war laban sa komunistang terorista ay si Pastor Apollo C. Kibuloy gamit ang media machinery ng SMNI. Dito nabulgar ang mga CPP-NPA-NDF party list group gaya ng Gabriela, Kabataan, at Teachers, Bayan Muna at iba pa. At para makaganti, kinasangkapan ng teroristang grupo ang ICC. Tapos sila magsasubmit sa ICC. Kaya ang mga statistics doon sa ICC ay ang laki-laki. Ilang libo ang sinasabi nilang ina-accuse nila si President Duterte na may kagagawan. Kahit na hindi naman. Dahil sila, meron na silang linya doon. Meron na silang tao na gagawa ng report. Alam na nila ang sistema ng pagsisinungaling. At yung mga membro din nila, ang gagawa ng affidavits. Ganito nga ang nangyari. Dagdag pa ng dating intelligence chief na misinformation at political manipulation ang naging kapital ng CPP-NPA-NDF laban kay dating Pangulong Duterte at lahat ng kanilang galaw ay matagal nang alam ng pamahalaan. Gagawa sila ng kwento, benta nila sa media, sa European media, they paint a picture na masama ang isang presidente, gaya ng PRRD. Tapos, gagawa sila ng report sa ICC. Hanggang sa padami ng padami yun. Padami ng padami. Tapos may mga letters pa yan. Alam namin lahat yun dahil namomonitor namin. At dahil malaki ang posibilidad ng pagbabalik ng isang Duterte bilang presidente, git ni Monteagudo, gagawin ng mga kalaban ng lahat, mahadlangan lang ang muling pagtuntong nito sa Malacanang. Malaki ang kontribusyon ng CPP-NPA-NDF dito sa pagpalabas ng warrant of arrest against kay PRRD. Kasi gusto talaga nilang mawala si PRRD dahil alam nila hanggat nandyan si President Duterte o kahit si VP Sara ay threat sa kanilang organisasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.